Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang tagapagsalita ng students and youth member of Samahan ng Progresibong Kabataan o itong SPARC sapagkat sila po yung grupo na dumulog dyan sa Office of the Ombudsman para dun sa ilang mga kontrobersyal na kaso including yung tungkol ho kay Secretary Manny Bonoa na kukunin bilang testigo dito sa flood control issue. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide and worldwide. By the way, si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program, Spark spokesperson Milo Bisuel. Magandang umaga po sa inyo. Morning po mga kabombo at sa lahat ng nakikinig sa umagang ito. Kami ho yung napatawag sapagkat kabilang po kayo doon sa mga grupo na kumontra agad-agad na kunin bilang witness sa flood control case si dating Public Works Secretary Manny Bonoan. Ano po ang pinanggagalingan nito? Actually, nung nakita naman yung balita na si former Secretary and disgraced Secretary Bonoan ay gagawing isang state witness, ay nagtaka agad kaming kabataan. Kasi nakita namin na meron namang mga high profile na pwedeng witness na tulad ni na Bryce Hernandez at Henry Alcantara na pwedeng magtayo bilang witness, mga star witness, kumbaga ng ombudsman para sa mga kaso ng flood control infrastructure corruption, whether sa Bulacan man yan or sa iba't ibang probinsya ng ating bansa. Bilang si Bonoan ay hindi lamang alter ego ng presidente, kundi siya mismo ang may hawak ng racket sa loob ng DPWH. Kung gagawin siyang testigo ng ombudsman sa ilalim ni Boying Remulla, it is basically tantamount to awarding bad behavior. Binibigyang gantimpala yung masama ng ginawa. Nakakuha na nga siya ng hospital arrest mula sa korte, ay bibigyan pa siya ng paraan para makawala sa maximum na parusa na karapat dapat makuha ng isang tao na kumurakot mula sa kaban bayan. So by choosing a state witness like Bonoan, the ombudsman is showing na mas may interest pa siya na pagtakpan yung mga kaalyado nito sa loob ng administrasyon imbes na tunay na panagutin yung mga kurakot at mandarambong sa loob ng gobyerno. Okay. Pero sabi ng Office of the Ombudsman, partikular na ng pinuno nito na si Ombudsman Remulla, no? At maging yung hiwalay na pahayag ni Assistant Ombudsman Clabano, makakatulong daw itong si Secretary Bonoan para ma-connect yung missing link doon po sa malalaking kaso na kinasasangkutan ng iba pang malalaking personalidad. Any take on that? Well, kahit na kunin pa rin na respondent sa kaso si Bonoan ay maaaring makakuha yung ebidensya na kailangan nila. Hindi naman kailangan ng separate na state witness na ganito kalaki tulad ni Bonoan para lang makuha yung ebidensya. Kasi pwede pa rin naman itong i-reconcile sa ibang testimonya ng ibang mga lumabas na sa DPWH. Tulad ng sinasabi ng ombudsman, hitik na sa bunga yung marami sa mga kaso nila. Yun yung sinabi nila tungkol kay Senator Villanueva. Yun yung sinasabi nila tungkol kay Senator Marcoleta or Senator Escudero. And I'm sure na kung kaya ng opisina nila na magsabi na ganito ang kanilang hinahanap para kasuhan si Representative Romualdez, ay hindi na nila kailangan ng iba pang tao tulad ng star witness nila na si Bonoan, when in fact the footprint has to be there and it has to be obvious. Kung kailangan mo ng kurakot para ipakita na may iba pang mga kurakot sa loob ng gobyerno, ay kabalintunaan naman yun. Parang binabaluktot yung batas para lang makahanap ng solusyon na hindi makalagot si Bonoan. Kaming mga kabataan, nakikita namin na kung tunay nga ang krusada ng gobyerno kontra sa korupsyon sa loob ng mga ranggo nito, ay hindi na nila kailangang maghanap ng pasikot-sikot. It should be within the purview of the ombudsman, and I'm sure that they are fully capable of doing so. Kaya dapat na nilang ipakita na hindi nila kailangan ng special witness, hindi nila kailangan ng mga pagbabaluktot, hindi nila kailangan ng matagal na oras para i-prove yung alam na ng masang Pilipino na Okay. meron nga mga kurakot sa loob ng gobyerno at dapat silang usugin sa mas madaling panahon. Okay. Ang akin hong katandem dito si Bombo Jaira. May ilang punto rin na nais na maitanong. Bombo Jai?
Sir, bagamat ilang linggo ang nakakalipas, sinabi ng Office of the Ombudsman na hinug na itong kaso laban kay Senator Joel Villanueva and Senator Chis Escudero. Pero sa ngayon, wala na itong development. Ano po ang inyong obserbasyon dito? Actually, yun nga yung nakakabahala. Kahapon ay sinabi ng ombudsman na kailangan muna nilang repasuhin yung kasong ipe-prepare nila kay Joel Villanueva dahil daw, sabi nila, ang ebidensya na binibigay ng Department of Justice ay insufficient. Una sa lahat, bakit ka magsasabi in the first place sa isang press conference na hitik na sa bunga itong kasong pine-prepare mo? Nang malalaman mo na ang ebidensya na bibigyan ng partner mo ay hindi sapat para sa isang kaso. In the same way, nakita natin 'di ba, 2 weeks daw yung binigay na timeline para dito. Ngunit wala pa rin tayong balita tungkol kay Escudero. Wala pa rin tayong balita kung itutuloy ba ang kay Marcoleta. And with this kind of obstacle, kung ito yung balakid na nakikita natin, ay baka hindi na matuloy, maurong pa ang kaso sa kanila. Nawawalan na ng kredibilidad itong ombudsman. At kapag nawalan ng kredibilidad itong ombudsman, maaaring gamitin ng mga kritiko at karibal ng ating administrasyon ngayon tulad ng mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte ang issue ng korupsyon para sa kanilang pansariling interes sa politika. Kahit sila mismo, alam naman natin, ay sangkot din sa korupsyon. Kaya nakakabahala itong pag-urong ng kaso, kailangan daw maghanap pa ng sapat na ebidensya. Kasi kung hanggang papogi lang sa press conference ang ginagawa ng ombudsman, kasi iyon yung nakikita natin walang konkreto na kaso so far. Kung ganito pa lang sa isang senador, paano pa sa 10 o 11 senador na sinasabi nilang iniimbestigahan nila ngayon? It poses grave threat to the fight against corruption kasi pinapakita nito na kung sino ang may hawak nito ay hindi pala alam kung anong kanilang ginagawa para maging epektibo yung mga kaso at yung pag-uusig nila. Now, mula sa hanay ng kabataan, ano naman po ang inyong kahilingan no, na pag-ukulan ng pansin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address? Nakikita natin sa State of the Nation address ni Bongbong Marcos sa darating na July na pag-uusapan niya yung tulad ng na-mention kanina dito sa balita, yung pagiging upper middle income country ng ating bansa, yung pagtakbo ng ekonomiya, yung pagdami ng mga trabaho, yun yung pag-uusapan ni Presidente Marcos. Pero kung tutuusin, kung pag-uusapan yung sa korupsyon, pag-uusapan yung sa good governance sa loob ng bansa, kumbaga, ay mahihirapan. I'm sure nahihirapan na makahanap ng paraan para magsulat yung mga speechwriter na may mabuting maidudulot. Kasi kung titignan natin mula sa unang pumutok ang issue ng flood control noong huling Setyembre hanggang sa ngayon, ay kakarampot lang ng mga tao ang nahuli or inuusig ngayon sa mga korte. Iilang mga small fish lang ang nahuli at dahil doon ay marami pa rin mga politiko ang malakas ang loob, makapal ang muka na ipagpatuloy ang kanilang ginagawa dahil alam nilang kung hindi sila magsasalita or kung poposisyon sila sa panig ng administrasyon para sa politika nito laban sa impeachment ni Sara Duterte ay hindi sila mapapanagot dito sa flood control issue. Yun nga yung pangamba naming mga kabataan noong panahon na lumipat si Villanueva sa Senate Majority. Ngayon nakikita natin bumabalik na ulit ang matinding pag-ulan, matinding pagbaha, mainit na ngayon, sumusunod na araw malamig, sumusunod na araw na uulanan tayo, hindi pa rin nare-resolbahan yung issue sa flood control. So kung si Presidente Marcos ay nakikinig sa kabataan, nakikinig sa masa, kailangan na niyang pag-ibayuhin yung agenda para sa mamamayang Pilipino na aayusin hindi lamang ang gobyerno kundi ang mga pampublikong serbisyo. Lalo na ang mga pampublikong serbisyo na magbibigay halaga sa buhay at kabuhayan ng mga mamamayang Pilipino para hindi sila maapektuhan ng mga paparating na kalamidad at para yung buwis na binabayaran nila ay talagang napupunta sa pagganda at pag-unlad ng buhay ng bawat Pilipino. With that, maraming salamat sa mga butil ng impormasyon na ibahagi po ninyo ngayong umaga sa mga tagapanood at tagapakinig ng Bombo Radio Philippines. Maraming salamat po at ingat po tayo lahat.
Mga kabombo, mga ka-Star Nation, na pakinggan at napanood po natin si Milo Baswell, ang tagapagsalita ng Spark. Ito yung student and youth member of the Samahan ng Progresibong Kabataan. And sila ho yung nagdumulog dyan sa Office of the Ombudsman for that particular concerns dito sa usapin ng flood control scandal. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.